Ang salot na mga balang. Ika-10 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Puntahan mo ang Faraon dahil pinatigas ko ang puso niya at ng mga opisyal niya, para patuloy kong maipakita sa kanila ang aking mga himala, at para maikwento ninyo sa mga anak at apo ninyo kung paano ko pinarusahan ang mga Ehipsyo at kung paano ako gumawa ng mga himala sa kanila. Sa ganitong paraan malalaman nilang ako ang Panginoon." Kaya pumunta sina Moises at Aaron sa Faraon at sinabi sa kanya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo. Hanggang kailan ka pa ba magmamatigas sa akin? Paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin." Exodus 10, verse 4-6. Kung hindi mo sila paalisin, papadala ako ng mga balang sa bansa mo bukas. Sa sobrang dami nila, hindi na makikita ang lupa. Kakainin nila ang mga pananim na hindi nasira ng pag-ulan ng yelo. Maging ang lahat ng punong kahoy, mapupuno ng balang ang iyong palasyo, at ang mga bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo. Wala pang ganitong pangyayari sa kasaysayan ng Ehipto mula nang dumating ang inyong mga ninuno hanggang ngayon. Nang masabi ito ni Moises, umalis na siya. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodo chapter 10 verses 7-9. Sinabi sa Faraon ng kanyang mga tauhan, "Hanggang kailan pa kaya tayo guguluhin ng taong ito? Payagan na ninyo silang umalis upang sumamba sa Diyos nilang si Yahweh. Hindi ba ninyo nakikitang nawawasak na ang buong Ehipto?" Kaya't ipinasundo ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, "Kung papayagan ko kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, sino-sino ang inyong isasama?" Sumagot si Moises, "Lahat po kami, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din naming lahat ang aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan pong kasamang lahat sapagkat ipagpipista namin si Yahweh." Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 10 verse 10-12. So basahin po natin. Sinabi ng Paraon, "Tawagin na ninyo si Yahweh. Hindi ko papayagan isama ninyo ang inyong mga asawa at mga anak. Maliwanag na may binabalak kayong masama. Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat. Kayo na lang mga lalaki ang umalis upang sumamba sa inyong Yahweh, kung iyan ang gusto ninyo." Pagkasabi nito'y ipinagtabuyan sila ng Paraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iunat mong ipataas ang iyong kamay at dadagsa sa buong Ehipto ang makakapal na balang. Uubusin ng mga ito ang mga halamang hindi nasira sa tag-ulan ng malalaking bitak ng yelo." So, amen po. Good morning, tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Exodus chapter 10 verses 13-15. Sabi po dito, itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod, maghapot magdamag na pinaihip ni Yahweh sa buong Ehipto ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan, tangay na ng hangin ang makapal na balang, at ito'y dumagsa sa buong Ehipto. Kailanmay hindi nagkaroon ng ganoong karaming balang sa lupain ito at hindi na magkakaroon pang muli. Nangitim ang lupa sa dami ng balang. Inubos ng mga ito ang lahat ng halaman, pati mga bunga ng kahoy na hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak na yelo.
walang halaman o punong kahoy na naiwang may dahon sa buong lupain. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Grabe yung kapangyarihan ng ating Panginoon, no? Na talagang pag tayo nagmamatigas, talagang sinagad-sagad natin yung pasensya ng Panginoon. Maraming beses tayong binibigyan ng chance na manumbalik sa Kanya, pero tayo yung nagmamatigas, tiyak po talaga na yung consequence sa ating mga aksyon ay ating mararanasan. Maalala ba natin na itong locust na ito ay ito yung pagkain na kinain ni John the Baptist? So, kahit na pwede naman siyang i-consume, pero sa dami na dumagsa at syempre yung mga locust na ito may buhay, kailangan din nila ng pagkain. So, na-consume yung iba pang mga pananim lahat. At sinabi nga dito na walang dahon kahit anuman, no, na natirang nasira doon sa pagbagsak ng yelo. Yung mga natira yun kinain pa at wala talagang iniwan, kundi na-consume lahat. So grabe, perwisyo na, no? Nakaka-perwisyo na. Part of judgment siya talaga, no? Kaya wag nating maliitin yung mga pagtutuwid ng Panginoon na sinasabi natin na siya'y mahabagin, na parang wala lang dahil mahahabag ang Panginoon. Hindi po, kasi hindi lang basta-basta na ipinapadala ni Lord yung mga taong magre-rebuke sa atin, magtutuwid sa atin, kundi ito yung pagbibigay niya ng chance na tayo manumbalik sa Kanya, at magiging pagkakataon sa atin sana na tayo'y tumuwid na sa yung lumakad na sa kalooban na ating Panginoon. Yun po siya, no? So, yun lamang po. Magandang araw. Magandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Exodus chapter 10 verses 16 to 18. Ang sabi po dito, dali-daling ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, nagkasala ako kay Yahweh na inyong Diyos, gayon din sa inyo. Patawarin ninyo ako at ipinapakiusap kong ipanalangin ninyo kay Yahweh na alisin na sa akin ang nakamamatay na parusang ito. Iniwan ni Moises ang Paraon at siya'y nanalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 10 verse 19 to 21. Binago naman ni Yahweh ang takbo ng hangin. Pinaihip niya ang malakas na hangin mula sa kanluran at tinangay nito ang lahat ng balang papunta sa dagat na pula. Isa may walang natira sa Ehipto, ngunit pinagmatigas ni Yahweh ang Paraon. Hindi nito pinayagang umalis ang mga Israelita. Ang ikasiyam na salot ang kadiliman sa Ehipto. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto. Yun lamang po, amen. Book of Exodus chapter 10 verse 22 to 24. Kaya itinaas ni Moses ang kanang kamay niya sa langit at nagdilim ang buong Ehipto sa loob ng 3 araw. Walang lumabas ng mga Ehipsyo na kanilang bahay dahil hindi nila makita ang isa't isa, pero may liwanag lugar na tinitiran ng lahat ng mga Israelita. Pinatawag ng Paraon sa Moises at sinabi, sige, sumamba na kayo sa Panginoon dahil ninyo pati ang inyong pamilya, pero iwan ninyo ang mga hayop. Amen. Hello, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Let's read our Bible devotion sa Exodus chapter 10 verse 25 to 27. Sabi dito, 25. But Moses said, you must allow us
to have sacrifices and burnt offerings to present to the Lord our God. Our livestock to must go with us. Not a hope is to be left behind. We have to use some of them and worshiping the Lord our God. And until we get there, we will not know what we are to use to worship the Lord. In 7, but the Lord hardened Pharaoh's heart, and he was not willing to let them go. Amen po. Shalom everyone. Para maintindihan po ng bawat isa, mas mainam na basahin po ang buong chapter ng Exodus para mas maintindihan po natin ang kwento dito kay Moses at kung ano yung mga binilin sa kanya ng Panginoon at hanggang sa paano na nag-disobedient si Moses na hindi siya pwedeng sumama dun sa promised land because sa kanyang nagawang kasalanan. At si Joshua lang ang nag-command sa kanyang mga tao, sa Israelites. Amen po. God bless everyone. Pharaoh said to Moses, "Get out of my sight. Make sure you do not appear before me again. The day you see my face, you will die." "Just as you say," Moses replied. "I will never appear before you again."